Ana, good siya. So dapat we have to be prepared no in times of calamities. Unta ma-appreciate niyo na siya. Next is no savings and high debts and daily wages, earner and low and irregular income. So mo to siya ang source of income gyud mismo ang problem nganong dili gyud ta financial literate or dili gyud inana ka taas ang ato ang finances. So, let's talk about financial planning. It can help you avoid mistakes and sidetracks. And of course, you makes money work for you. Maitudo sa inyo, mayroon din siyang assets, maling liabilities. So basically, asset is economic resources owned by the firm. Next is liabilities, debts or obligation of the business. So para mas masabtan nato, ibutang nato ang ato ang income gikan sa ato ang trabaho or negosyo, mapadalong siya specifically sa expenses. Sige, butang nato atong i-assess. Ang ato ang expenses mapadulong sa liabilities or sa assets. Sa laktod pa nga istorya, in layman's term, assets is katong something na value na maka-generate og kwarta mo balik sa imuha. Ni gasto ka kay para na mapadulungan mo balik ra gyud sa imo ba na ROI. Mo na siyang layman's term sa explanation sa assets. And then liabilities is katong expenses nimo nga wala siya kapadulungan. Dili siya maka-generate, stable lang ang katong iyang expenses. So ang ato ang expenses asa siya mapadulong? Sige daw. Liabilities or assets? Dapat sa asset. Isa'y naingon nga assets. Kami. Wala. Liabilities. Kami Paggawa po. sa kwarta, paggasto. Wala na yung natas. Wala may kamot. So, di ba? Mapadulong siya sa liabilities if ever ang iyahang kwarta nga expenses particularly gigasto sa bills, sa balay, sa renta, pagpatukod sa balay. Ana, mo nay mga liabilities. But then, mahimo siya og asset if ever mo gasto tag balay and then imong giparenta. Di ba? Kaya pagparenta, di ba, maka-generate ta og income. So, mahimo siya nga asset. Ana, so you have to understand sa inyong mga gastos sa panimalay, hala, asset ba ni? Liability. Dapat na atong goal is daghan atong assets. Daghan tag expenses, pero dapat ang kapadulungan is padulong siya sa assets. Maka-generate siya sa atuwa o kwarta. Ano, Yes. dapat na nyo i-consider or i-assess when it comes to your expenses. Budgeting, by definition, is a financial plan that takes income and expenses into account and provides statements. So laktod pa kastorya pag-budget sa imuhang kwarta. Kaya uban nga magpataka na lang og kuan og budget kaya kani mo ni siya. Dako man ang kwarta ron so money dapat dako pa ang budget, di ba? Murag natin mga ana bang murag wala tay kanang firm nga financial plan ba whether dako ba atong sweldo or atong kita or gamay. Ana gyud siya. So we have this activity para murag somehow pag-identify ninyo sa item ba nga kabalong mo budget nga ay mo din siya ang value sa kanisang item. So somehow game lang ni siya para medyo mawala inyong bagot. First is ang ginatawag siya the price is right. So first, pag naapilay value, diri mata sa inyo budgeting. Pagtanaw pa lang ninyo ay kanisang mo ni siyang value. So ano na nimo ma-adjust na nimo sa finances. Letag na 250, 275. Sige, ang 400. actual is 400. 344. Actually, dugay na siya, di na siya updated. But then, di na makita ang inyong budgeting skills na. Sunod kaning ref. Tay, pautang na ba? 7K. Di ba usually, pila pa? 15. 35. So, yun. So, ang actual niya value is 60. 148,000. Di ba, layo na kayo. Sunod, one sack of rice. Actually, hindi siya updated ha. Pinatagyan ninyo. 25. 2-3. 2-5. 1 sack. 2-4. So, ang iyang ano is 2-5. Yes, So, tama po. Di na ito makita bang how mo budget or how mo estimate sa kanisang value ng specific item. Next, sofa set. 30. 30. 40. 50. 10. 90, 953.82. Next, Samsung TV, 20. 53, 20 plus. 25. 36.
So 43 ang iyahang value. Grocery pa, kani siya, natin sa picture lang. Pila man ni? 2,500, 3,000, 1K, 1K. Yun. So actually, kani siya karon, mao ni siya personally gina-practice. I hope po nung ma-take note po ninyo ni siya, hindi lang siya hindi na siya for business purposes, but of course, personal nimo ba nga paggasto or pag-budget nimo sa imong kwarta. So, natay ginatawag na 50, 20, 15, 10, 5. I hope no nga ma-take note niyo na siya kay personally effective siya sa kuha kay ma-budget na nako ang ako ang kuan ba ako ang income ang kwarta. So we have this for 50%. We have mapadulong dapat siya sa expenses. So the rule states that you should spend up to 50% of your after-tax income on needs and obligations that you must have or must do. Meaning katong sa atong mga renta, sa atong mga bills, sa tubig, sa kuryente, sa wifi, other pa ba mga expenses. Ang 50% sa imong income, dito siya mapadulong sa expenses. Kadua, 20% repayment of loan. The rules state limit your amortization or installment payment up to 20% lang dapat. Ato ang for example, sa ato ang mga monthly na to nga bayro nun, yung ana, sa ato ang amortization and all, dapat 20% papadulong ana. Ikatulo is 15% papadulong dapat sa atong savings, which is dili kita nagkulang kaya padulong tanan sa expenses murag 100% siguro no in your expenses. So you have to consider these things no. 50% dapat mapadulong sa savings, allocate at least 50% of your income as your savings. We have to value that spending is a habit, so is saving. So meaning, kung how ta magasto, how po dapat ta ma-save? Dapat ta padulong 50% sa imuhang income is sa savings. Next is the 10% and 5%. So 10% is for the tithes. It is the money you give to the church or an organization that nurtures your spiritual growth. So dili siya, I think sa kuapod, dili siya po na kanidyon specific 10% itong ihatag. But then, kung unsa ang kinasing-kasing, kay lisod po kayo nung hatag ag 10%, murag labag po sa imuhang kuan no, sa imong loob po no. God, murag, you have to value po no nga kanita na nga to ang gina-enjoy tanan natong nga resources no sa atong panimalay sa atong business dapat kinasing-kasing and we have to thank no kung kinsa gyud ang nahatag sa ato di ba? Yes. Dahil sa Pilino nga magpasalamat ta ba nga kani siya dili tungod ani siya sa atong Ginooan na sa ato ang provider no na nice sa feeling nga mo give back. And of course, 5% allocate this to pay your insurances. Mag-ini siya dalita nagkulang sa atong insurances. Kaya pag abot sa panahon, wala tay health insurance, wala tay life insurance. So di ba if ever wala ta kabalo, mamagid di ba dra magita mapadulong tanan. So we have to prepare no 5% sa atong insurances.